all stories are based on true events. May tanong ako, bago tayo magsimula. Kung naligaw pa sa gubat, gutom ka, pagod ka, at may lumapit na tulong, tatanggapin mo ba? Kahit hindi mo sigurado kung totoo siya. Ako nga pala si Hunya. At ang kwento natin ngayon tungkol sa isang lalaking naligaw at isang bato na alam ang laman ng puso. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, sa gubat, hindi lang direksyon ang nawawala. Minsan, sarili mo rin. Si Marco ay simpleng tao. Hindi siya adventurer. Hindi siya survival expert. Driver siya ng delivery van sa probinsya. Sanay siya sa kalsada, hindi sa gubat. Isang linggo, nagpunta siya sa bundok para magpahangin. Pagod sa trabaho, gusto lang ng katahimikan. May trail sa simula. May mga tao. Normal. Pero habang tumatagal, humina ang signal. Uminit ang hangin. Tumahimik ang paligid. At doon niya napansin, hindi na siya sigurado kung saan siya galing. Naglakad siya pabalik. Parehong puno. Parehong damo. Parehong anino. Tapos may narinig siya. Tik, tik, tik. Akala niya kuliglig. Akala niya patak na ulan. Pero mali. Kasi yung tik-tik, parang may ritmo. Parang may kumakatok para pansinin mo. Dumilim ang langit. Umulan ng mahina. Dumulas ang lupa. Mas lalo siyang naligaw. Gutom. Uhaw. Nangihinig sa pagod. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Hanap ng trail. Hanap ng tao. Pero walang sumasagot. Tahimik ang gubat. Tapos bumalik yung tunog. Tik, tik, tik. Sinundan niya. Hindi dahil matapang. Dahil wala siyang choice. Sa pagitan ng dalawang malaking puno, may maliit na liwanag. Parang alitap-tap. Pero iisa lang. Paglapit niya, may bato sa lupa. Maliit. Basang-basa. Pero kumikislap. At doon nanggagaling yung tik-tik. Huwag mo akong pulutin kung marumi ang intensyon mo. Nanlamig si Marco. Hindi dahil sa ulan. Dahil sa boses. Umangat yung liwanag at may babaeng lumitaw sa lilim ng puno. Puti ang damit. Basa ang buhok. Pero hindi nang hinghinig. Mukha siyang bantay. Parang may inaantay. Diwata ako ng lugar na to, sabi niya. Hindi ako nandito para manakot. Nandito ako para makita kung sino ka kapag walang nakakakita. Inangat niyang bato sa kamay. Sa ilaw ng dahon, nagbago ang kulay. Parang may alon sa loob. Ito ay mahiwagang kagamitan. Kung ano ang intensyon mo, yun ang lalakas. Kung mabuti, tutulungan ka nito sa paraang totoo.
Kung masama, may kapalit. May oras ka para pumili, sabi niya. Pero kapag humawak ka, hindi ka na pwedeng tumakas. Gusto ko lang makauwi, sabi ni Marco. Gusto ko lang makita ulit si nanay. Hinawakan niya ang bato. Mainit. Tapos, tumahimik ang tik-tik. Lumakas ang hangin. Umikot ang mga dahon. At sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang punit na plastic. Yung plastic na dala niya kanina. Ibig sabihin, tama ang direksyon. Sinundan niyang bakas. Maya-maya, narinig niyang boses ng tao. Tapos, ilaw ng flashlight. Nakalabas siya. Nakauwi siya. Walang milagro na parang pelikula. Pero parang may kamay na nagtulak sa tamang daan. Pero ang tunay na horror, hindi natatapos sa pag-uwi. Dahil pag may hawak ka ng kagamitan, sarili mo ang makikita mo. Kinabukasan, may kaopisina siyang nambuy-buisit. Pagod si Marco. Mainit ang ulo. Nasa bulsa niya ang bato. Sana madulas siya. Isang isip lang. Isang init lang. Paglabas nila, umulan. Madulas ang rampa. Muntik madapa yung kaopisina. Walang nasaktan. Pero si Marco, hindi huminga ng maayos. Kasi alam niya, gumana. Gabing yun, bumalik ang tik-tik. Tik, tik, tik. Sa lamesa. Sa bato. Pagtingin niya, may bitap. Maliit lang, pero may itim na guhit sa loob. Babalik. Parang bulong ng hangin. Kinabukasan, si nanay inubo ulit. Hindi grabe. Pero bumalik ang takot. Dito niya naintindihan. Kapag masama ang intensyon, may kapalit. Sinubukan niyang ibalik ang bato sa gubat. Gabi. Madilim. Tahimik. Pero kahit anong lakad niya, parang niriligaw ulit siya. May bumulong na, hindi mo ako maibabalik kung may utang ka pa. Umupo siya. Pagod. Tahimik. Anong gusto mo? Tanong niya. Lumitaw ulit ang diwata. Tahimik lang. Wala akong gusto, sabi niya. Ikaw ang may gusto. Ang bato, hindi nabibigay. Nagbubunyag. Kung gusto mong matapos, itigil mo. At aminin mo yung kaya mong gawin kapag galit ka. Sa gubat, naligaw ka sa daan. Sa buhay, naliligaw ka sa intensyon. Pag pinili mong maging maingat, titigil ang tik-tik. Umuwi si Marco. Nilagay niya ang bato sa lamesa. Hindi niya tinago. Hindi niya ginamit. Sa tuwing magagalit siya, titingin siya sa bato. Parang salamin. Unti-unti, tumahimik ang gabi. Nawala ang tik-tik. Pero hindi dahil nawala ang bato. Nandoon pa rin. Tahimik lang. Ending na mabilis.
Makinig ka. Isang gabi, nag-brownout. Mainit. Tahimik. Tapos may tunog sa lamesa. Tik. 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 At sa dilim, may boses. Naliligaw ka na naman. Saan ka pupunta? Kung naligaw ka sa gubat at tinalok ka ng bato na kakaiba ang hugis nito, hahawakan mo pa rin ba? Ako, si Junia. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi.